Nako po mga kapatid, aircraft carrier ng China o Shandong aircraft carrier ng China at 8 pang barkong pandigma ng China mga kapatid pumasok sa Philippine Archipelagic Waters. Ano to? Lumulusob na ba sila? Sumusugod na ba sila mga kapatid? Alamin natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako at magbigay tayo ng reaksyon at opinion dito sa balitang to mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa unang pagkakataon, nakapasok sa karagatan ng Pilipinas ang aircraft carrier ng China. Agad itong niradyohan ng mga barko ng Philippine Navy, subalit walang reply. Pero yung aircraft carrier to ha. Si Patrick Saka 8 barkong pandigma pumasok sa archipelagic water natin. Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumasok sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas ang Shandong aircraft carrier ng China. Una itong namataan noong April 22 at lumapit ng 2 nautical miles lamang mula sa Babuyan Islands. Grabe, bastusan no? Bastusan mga tol. Kasama nito ang 6 pang warship at 2 support vessels. Kaagad nag-deploy ng maritime assets ang Naval Forces Northern Luzon at AFP Northern Luzon Command para bantayan at radyohan ng mga naturang barkong pandigma ng China. Pag sa kanila ginagawa yan mga tol, nagwawala yung mga yan. Diba? Pag may dumadaan halimbawa is Australia warship dito sa may Taiwan Strait mga tol, nagwawala na China pero tignan nyo gawain nila. Pero hindi sumagot ang mga ito. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Ayon sa Philippine Navy, ito ang unang beses na lumapit sa baybayin ng bansa ang aircraft carrier ng China. Expeditious o tuloy-tuloy naman daw ang naging paglalayag nito na ngayon ay huling namonitor 115 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Walang pakapaalam no, walang hingi-hingi permiso, na-radio challenge na hindi pa sumasagot mga tol. Ganun sila kabalasubas. It is within our territorial waters but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Sa kabila ng tensyon at iba't ibang insidente sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ang diplomatikong paraan sa pagresolba ng mga isyu rito. Wala, yun lang naman talaga magagawa natin. Alangan na makipagdigma tayo sa kanila. Kita mo naman yung dumaan aircraft carrier. No? Meron pa tayong aircraft carrier? Wala eh. Doon pa lang mga tol, wala na talaga tayo eh, di ba? So hindi tayo pwede maging hindi tayo pwede masyadong maging maangas pagdating sa ganyan. Kailangan talaga natin mga kapatid hanggat maaari is yung tawag dito, pagganahin natin yung diplomasya. Kasi yun lang talaga ang kailangan natin mga kapatid, diplomasya. Hindi pwede tayong magtapang kasi tulad nga ng lagi nating sinasabi, madaling pumasok sa digmaan. Tirahin lang nila ng missile yun eh, digmaan agad eh. Pero tanong, kaya ba nating panindigan? Yun ang mahirap doon. Yun yung mahirap na tanong. Kabilang na rito ang isinusulong na pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, lahat ng mga bansa sa ASEAN ay umaasang may sasapinal ito sa susunod na taon kung kailan ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit. Sana. Kasama raw ang China sa may commitment para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct at target na magkaroon ng iisang konsensus o kasunduan para rito. Ang problema mga kapatid, ano ba ang gusto mangyari ng China doon sa Code of Conduct na yon? Kilalanin yung kanilang 9-dash line. Sa tingin mo sasang-ayon tong China sa mga isusulong ng Pilipinas? Diba? Ang problema mga kapatid, China kasama rito. Isa sila sa mga tututol kapag hindi pabor sa kanila. Yun lang naman ang nakikita natin ha. Kasi nga ang gusto nila isama doon sa Code of Conduct mga kapatid yung 9-dash line nila at ipagbawal o hindi dapat pinapapasok dito yung mga tagalabas. Halimbawa na lang yung mga barko ng Amerika. Diba? Ayun ang gusto nilang mangyari. So paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa niyan? It's contentious in the sense that there are issues that need to get the consensus of all countries. But as the President said, we still have to address important issues such as the scope of the code, also the nature of the code and its relation also to the declaration of the code principles adopted in 2002 on the South China Sea. Well, we're all politically committed
to achieving having a vote by next year. But we'll see. We'll try our best. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa China ang sitwasyon ng 3 Pinoy na naaresto roon dahil sa umunoy pang-espiya. So yung 3 Pinoy na naaresto doon, mga kapatid, kung babalikan natin ulit yung information, yung mga Pinoy na yon, mga kapatid, ay mga ng China, pinag-aaral nila. Mga scholar nila, mga tol, pinopondohan nila yung pag-aaral nun. Isipin nyo to, mga kapatid, paano magiging espiya yung mga yon? Taga doon na pala yun, mga tol, nag-aaral yun doon sa paaralan ng China. At saka bago ka makapasok, scholar o bago ka magkaroon ng scholar, mga kapatid, may background checking yan. Dadaan ka syempre, check ng China, yung background mo, family background mo, ikaw mismo, pag-aaralan ka nila para mag-grant ka o para mabigyan ka ng kanilang tinatawag na scholarship program. Diba? Biruin mo lahat yun, pinagdaanan ng 3 Pinoy na yun para maging scholar sila doon. Tapos ngayon, inaakusahan nilang espiya. Doon pa lang makikita mo na agad eh. Kaduda-duda na agad eh. Nagpaabot na rin ng tulong ang gobyerno sa mga pamilya ng ating mga kababayan na taga Palawan. Kasi nawalan ng hanap buhay yung kanilang mga mahal sa buhay na nandun nga sa China at naaresto. Medyo mahirap kasi yung pamilya, no? Hindi ito middle class. Nanindigan din ng NSC na questionable ang ginawang pag-aresto at mukhang scripted ang umano'y pag-amin ng 3 Pinoy na produkto ng Sisterhood Agreement Scholarship Program sa pagitan ng Palawan at Hainan Province. Diba? Ang balita ko, nagdadalawang isip ng ibang mga local government units. They're reviewing their sisterhood agreements with China kasi tinan mo naman to, no? Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreements ang pinagbibintangang espiya ng Pilipinas. Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreement, mga tol, diba, mga scholar, ang pinagbibintangan mismong espiya. Tulad nga nung sinabi natin kanina, imposibleng hindi yan dumaan sa background checking. Imposibleng hindi yan dumaan dun sa masusing proseso na yun. Diba? Kahit naman ikaw halimbawa, magbibigay ka ng scholar. For example, mayamang tao ka. Meron kang gustong pag-aralin. Siyempre, aalamin mo muna ano ba background nito. Totoo bang etong taong to mahirap at hindi kayang pag-aralin ng pamilya niya? Eto bang batang to, totoo bang saan ba nanggaling to? Ano bang background, ano ba family background nito? Lahat yun naalamin mo para malaman mo kung ito ba yung taong to karapat-dapat na mabigyan ng scholarship program, di ba? Etong mga to, mga beneficiaries yung sisterhood agreement nila. Tapos ito pa yung pinagbibintangan nila na na mga espiya. Doon pa lang magdududa ka na agad Mula sa People's Television Network. Alright mga kapatid, yun nga dumaan ng Shandong aircraft carrier, mga kapatid, at 8 pang barkong pandigma na lumapit ng up to 2 nautical miles, mga tol, mula dun sa Babuyan Island. Nung walang permiso, walang pasabi-sabi, nire-radio challenge, mga tol, pero hindi sumasagot. Ganun na lang kadali sa kanila, mga kapatid, ang dumaan, ang pumasok sa ating Philippine Archipelagic Water. Grabe. Ganun na lamang, talagang siga no? Mga siga talaga Mga siga talagang titignan mo. Well, kita mo naman, aircraft carrier yun. Tapos may kasamang 8 barkong pandigma So ano lang tayo, diplomacy lang talaga tayo, mga kapatid. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan sa balitang yan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.